Halos taon-taon, hindi nawawala ang problema ng baha sa Pilipinas. Kapag may malakas na ulan, bagyo, o kahit high tide lang, marami ng lugar ang mabilis lumubog sa tubig. Pero bakit nga ba? Ano ba talaga ang mga pangunahing dahilan ng baha sa bansa? Baha, hindi na lang simpleng bagyong pag-ulan sa ating bansa. Ito ay isang hamon sa kalikasan, sa urbanisasyon, at sa pamahalaan. Maraming Pilipino ang nagtatanong, saan napupunta ang mga pondo para sa flood control? Gumagana ba ang mga proyektong para rito, o ginagamit lang ito bilang daluyan ng anomalya? Sa dokumentaryong ito tatalakayin natin ang kalagayan ng baha sa Pilipinas at ang malawakang korupsyon sa paggawa ng flood control programs. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ay share mo rin po ito para mas marami ang magkaroon ng kaalaman. Una sa lahat, ang Pilipinas ay tinatawag na typhoon gateway ng mundo. Umaabot sa 20-25 na bagyo ang pumapasok sa ating bansa taon-taon. Kapag malakas ang ulan at tuloy-tuloy, hindi na kaya ng lupa at mga kanal ang dami ng tubig. Resulta, baha agad. Bukod dito, may mga weather phenomenon pa tulad ng habagat at Intertropical Convergence Zone o ITC na nagdadala ng malalakas na buhos ng ulan kahit walang bagyo. Isa pa sa pinakamalaking dahilan ng baha ay ang pagkakalbo ng kabundukan. Kapag wala ng puno, wala ring ugat na sumisipsip at humahawak sa tubig ulan. Kaya mabilis bumababa ang tubig mula bundok papuntang kapatagan na siyang nagdudulot ng flash flood. Mas malala pa kapag may illegal logging at kaining farming, nasisira ang natural na depensa ng kalikasan. Habang dumarami ang mga tao at gusali, lumiliit naman ang mga open space na dapat sana'y sumisipsip ng tubig ulan. Sa halip, napapalitan ito ng semento at aspaltong hindi sumisipsip ng tubig. Higit pa rito, maraming drainage system sa bansa ang luma, mababaw, o hindi sapat para sa dami ng tubig na kailangan nitong saluhin. Ito ang isa sa pinaka-common pero pinakamalalang dahilan, ang improper waste disposal. Kapag barado ang kanal at estero ng basura, hindi makadaloy ng maayos ang tubig. Ibig sabihin, kahit kaunting ulan lang, may posibilidad ng bahain. At tandaan, mas mabilis bumaha sa lugar na may tambak ng basura dahil tinataas nito ang water level. Maraming ilog ang mababaw na ngayon dahil sa sedimentation o pag-ipon ng lupa at basura sa ilalim. Lumiliit ang kapasidad ng mga ilog para maglaman ng tubig. Kaya kapag may heavy rainfall, mabilis itong umaapaw. Dahil sa climate change, tumataas ang sea level taon-taon. Kaya mas marami ng coastal provinces ang nakakaranas ng pagtaas ng tubig lalo na tuwing high tide. Sa ilang lugar, ang tawag na dito ay sunny day flooding dahil bumabaha kahit walang ulan. Sa ilang syudad, may mga bahay o commercial structures na itinayo sa gilid ng ilog o estero, mga lugar na dapat sana'y flood plains o natural waterways. Kapag sinakop ang mga lugar na ito, naabala ang natural na daloy ng tubig at nauwi sa pagbaha. Marami tayong batas na nagpoprotekta sa kalikasan at tamang city planning. Ang problema, mahina ang implementation. Kapag hindi na didisiplina ang illegal loggers, informal settlers sa waterways, o mga negosyo na nagtatapon ng basura sa ilog, patuloy ang problema sa baha. Sa pangakong bawasan ang baha, ang pamahalaan ay naglunsad ng iba't ibang flood control infrastructures, dikes, floodways, pumping stations, dredging, at drainage improvements. Ngunit sa likod ng mga magsisilbing solusyon, may lumilitaw na problema.
Ang isyong kadalasang hindi pinapansin ng karamihan, ang malawakang korupsyon na pumapaligid sa flood control projects sa Pilipinas. Nakalulungkot, marami sa pondong inilaan ay hindi ganap na naipatupad o walang kaukulang resulta. May mga proyekto na iniulat bilang natapos at bayad na, pero sa totoong buhay ay hindi pa gaanong naumpisahan o hindi naayon ang kalidad. Ayon sa mga ulat, sa ilang lugar gaya ng Bulacan, may 411 mula sa 668 na proyekto ang hindi naman talaga nakalagay sa lugar na may hazard ng baha. Ang Philippine Competition Commission natukoy ang 3 red flags sa mga kontrata para sa flood control, kabilang ang isang kontraktor ang nakakakuha ng sunod-sunod na proyekto. Iba kontrata may identikong halaga kahit magkaibang lugar. Bidding process na tila porma lamang. Sa mga dokumentong inilabas, tinatayang may humigit sa 500 bilyon na inilaan mula 2022 pataas para sa flood control projects. Ngunit ilan dito ay may mali, may na-delay, o hindi natapos. Sa isang pangunahing kaso, inisyu ang warrant of arrest at 17 iba pa dahil sa isang river dike project sa Oriental Mindoro na umabot sa 289 milyong proyektos na nag-report na natapos, ayon sa investigasyon. At ang 2 ministro ng gabinete ay nag-resign dahil sa pagkakadawit sa iskandalo ng flood control infrastructure. Dahil dito'y lumakas ang galit ng publiko. Nagdaos ng malalaking rally gaya ng tinaguriang Trillion Peso March at Rally for Transparency and Better Democracy bilang pagtutol sa pamumulitika at korupsyon sa flood control funds. Kapag ang flood control infrastructure ay substandard o hindi na ipatupad, ang mga komunidad ang nagiging unang biktima. Ang baha na dapat napipigilan lalong lumalala. Ang pera para sa proteksyon ay nagiging porma ng katiwalian. Kapag proyekto ay hindi natapos walang proteksyon. Kapag ginagamit ng kontraktor ang murang materyales o ipinapasok ang kickback, madaling masira ang istruktura. Kapag hindi malinaw ang paggamit ng pondo trust sa gobyerno bumababa at mamamayan ay nawawalan ng seguridad. Kapag baha ang dumating at walang proteksyon buhay, tahanan, kabuhayan ang napupunta sa panganib. Ano ang ginagawa ng gobyerno at pagkukulang nito? Itinatag ang Independent Commission for Infrastructure upang imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Naglabas ng mga warrant of arrest para sa ilang suspect. Nag-anunsyo rin ng suspensyon sa ilang IDEG personnel na direktang sangkot. Bagaman may investigasyon, maraming proyekto ang na-delay o hindi maayos ang pag-audit. Kulang pa ang transparency sa lahat ng miyembro na mula sa lehislatura, implementers, contractors. May mga lugar na napapabayaan kahit mataas ang panganib ng baha dahil projects ay hindi nakatuon sa tamang hazard zones. Mahirap din ang pagbabago ng kultura kung saan gawain ng ilang kontraktor at politiko ang pagsahod sa proyekto kaysa sa tunay na serbisyo. Ano ang maaaring gawin ng mamamayan at komunidad? Ang pakikilahok ng bawat isa, lalo na ng lokal na komunidad, ay may malaking bahagi sa pagbabago. Narito ang ilang suggestions. Mag-monitor at magtanong sa lokal na proyekto ng flood control. Naka-announce ba? Na-implement ba? Mag-join o suportahan ang mga civil society groups na nagsusulong ng transparency. I-promote ang pagtapon ng basura sa tamang lugar at pag-ingat sa mga drainage canal. Kahit teknikal na hakbang ito, pagpapabaya dito ay nagpapalala ng baha. Gumamit ng data at mapa, hazard maps, para malaman kung ang inyong lugar ay high risk at dapat na makakuha ng proteksyon. Maging matalino sa pagboto at pagpili ng mga leader na may track record sa integridad. Ang baha sa Pilipinas ay hindi lamang natural na kalamidad, ito ay kwento rin ng pamamahala, pondo, at paninindigan. Mayroon tayong mga flood control projects at may mga plano ang gobyerno.
Ngunit kapag ang pondo ay nauwi sa anomalya, ang proteksyong dapat ay makuha ng mamamayan ay napuputol. Sa huli, ang tanong ay, gagawin ba nating leksyon ang pagkakamali o ulitin lamang? Lahat tayo ay may bahagi dito, bilang mamamayan, bilang boto, at bilang bahagi ng lipunan.